So mga idol 'no, yung ating fish pan ay, matagal nang napabayaan. So yung mga isda diyan hindi na lumalaki. Hindi na rin kasi hindi na namin naaakyat, halos 2 weeks to 3 weeks na, So walang bantay, walang nagpapakain, konti na lang yung isda, hindi na lumalaki. So ngayon nag-isip ako, kasi gusto ko ituloy yung fish pan para lumaki yung isda. Nag-isip ako ngayon ng, kung paano ko papakainin yung mga isda natin 'no, kahit walang tao. So, nakagawa ngayon ako mga idol ng automatic fish feeder 'no. So, yung tubig lang ang magpapagana. So, ito na 'yon 'no. So, itong hose na 'to, ang tubig diyan galing sa bukal. So, mayroon tayong hose diyan sa baba kung nakikita nyo. Iko-connect lang natin siya diyan para dumalo yung tubig papunta doon sa ating ginawang automatic feeder. 'Yon, yung PVC na 'yan. Doon 'yon dapat ma-shoot. So, ito mga idol yung unang kawayan na ginawa ko kahapon. So, hindi naging successful. So, ang ginawa ko, gumawa uli ako ng PVC. Nilagyan natin ng gripo sa taas bilang magsilbing controller no, ng tubig. Dahil sa 24/7 siyang gagana, pwede natin ngayon pahinaan. Para pa isa-isa lang yung tumba na ganyan, no? Para makontrol yung paghatak ng lubid. Pa isa-isang tumba lang. So, tuwing tutumba siya mga idol, no? Hatakin niya yung lubid. So, ganitong mekanismo niya mga idol. Yung tali na yan, no? Tinali natin dyan. Tuwing matutumba siya, hahatak siya. No? Yung tali na yan, papunta yan doon sa ating ginawang garapon na tangke. No? Na mayroong bukas sara sa ilalim. Yan. Gagawa tayo ng ano dyan mga idol, ng tutorial kung paano natin ginawa yung mga accessories na yan. No? Gaya ng tangke, kung paano natin ginawa ng bukas sara yan sa ilalim. So yun, no? May butas yan sa ilalim. Nagsasara yung PVC na yan. PVC lang yan yung ginawa natin na yan, yung hinahatak-hatak. So, tuwing hinahatak siya, tuwing natutumba yung ano pala, nahahatak yan. Nagre-release siya ng pagkain ng tilapia. So, may controller yan mga idol sa ilalim. No? May controller yan. Yung ano na yan, yung tornilyo. So, kung saan natin ilagay, yan yung control ng pagbukas. No? So, malaking bukas, maraming laglag na pagkain ng tilapia. So, mas minabuti natin maliitan lang yung bukas, no? In-adjust natin sa maliit lang. Kasi nga, ang target natin, mapakain sila at least ng buong habang wala pa tayo sa 24/7. No? So, ayan. Tuwing mapupuno, tutumba, hahatakin yung tali, mahuhugot yung PVC na nandun sa tangke, magre-release ng pagkain ng paisa-isa, no? Yan, kung napapansin nyo, nalalaglagan, no? Minsan 3, 4, yun. At least mga idol, napapakain na yung ating tilapia. So expect natin nalalaki na sila, no? Kaysa sa wala talaga sila nakakain. So gagawa ako ng tutorial kung paano ginawa ang mga tangke na to, no? Mga idol, no, kung nagustuhan mo ang video na to, sana ay suportahan niyo ako. Bilang maliit na content creator, ay napakahalaga sa akin na mag-subscribe kayo sa aking channel, no? At i-like nyo na rin itong video. At marami pa tayong mga DIY dyan mga idol, panoorin nyo, no? At mga susunod na mga DIY pa. Okay mga idol, salamat!